Okay, so this time, no, we focus on the inventory management techniques, no, and inventory management techniques, no. So advanced inventory management techniques encompass a range of strategies and methodologies aimed at optimizing inventory levels, improving inventory accuracy, and enhancing supply chain efficiency. So these techniques go beyond traditional inventory management approaches and leverage advanced technologies, data analytics, and process optimization to achieve superior results. One advanced techniques is demand forecasting, which involves using historical data, market trends, and predictive analytics to forecast future demand for products accurately. By anticipating demand fluctuations and trends, organization can optimize inventory levels, minimize stockouts, and avoid excess inventory, leading to improved customer service and reduce carrying cost. Another, of course, advanced technique is inventory optimization, which involve analyzing inventory data to determine the optimal inventory levels and reorder points, no, for each product. This often involves applying mathematical models and algorithms to balance factors such as yung inventory cost, no, yung service levels, lead times, ensuring that inventory is efficiently allocated across the supply chain. So last time, no, somebody, I think, assigned to discuss the just-in-time at saka at lean inventory management. These are the advanced techniques that focus on reducing waste, minimizing inventory holding costs, and improving efficiency. Because just-in-time emphasizes, as what we discussed no last meeting, no, emphasizes producing and delivering goods just in time to meet customer demand, while lean inventory management aims to eliminate waste and streamline processes throughout the supply chain. And to give us more details about the topic, let us all welcome our presenter. Go ahead. Hello po, good morning po. Good morning, classmates. Good morning, Doc. So, yun po, my report is all about topic 9, which is Advanced Inventory Management Techniques. Yan. So, ito po yung mga subtopics na i-cover ng Advanced Inventory Management Technique. So una, ano ba yung inventory and types ng inventory? Then what is inventory management? Then kung ano yung process ng inventory management, yung benefits niya, yung challenges niya, and yung panghuli, yung iba't ibang techniques sa inventory management. So una, ano ba yung inventory? So ito, yung lahat-lahat na ginagamit ng company, hindi lang yung mga gamit niya para pangbenta o yung mga finished products niya pangbenta. So ito, kino-cover niya lahat-lahat from finished goods and yung mga raw materials niya sa paggawa or sa pag-provide ng service. Ito din, included din dito yung mga finished goods na nasa store, yung mga stocks na nasa warehouse, pati na rin yung mga in transit pa lang. Next, yung mga types ng inventory. So we have 13 types of inventory. So una, basically yung raw materials natin. So ito, yung mga materials na ginagamit ng isang company to create finished products. So typically, kapag nabuo na or natapos na yung product, yung raw materials, unrecognizable sila. So hindi mo na sila ma-identify kung alin sila doon. For example, sa shampoo, raw material niya is may oil siya. So pag nabuo na yung shampoo, natapos na siyang gawin, hindi na natin, di ba, hindi na natin na-identify doon alin ba dito yung oil. Isa pa rin po, example, pag sa cake. For example, yung mga flour, yung sugar. So kapag nabuo na yung cake, nag-iiba na yung itsura niya, which is hindi na natin nakikita alin ba dun yung flour, alin ba dito yung sugar. Yun. Next po is yung components. So para rin siyang raw materials,
Ang pinagkaiba lang nila, yung components is recognizable siya after mabuo ng product. For example, yung mga fabric, yung mga thread sa isang t-shirt, di ba? Kahit buo na yung t-shirt, na-identify pa rin natin doon. Nasaan doon yung sinulit na ginamit? Nasaan yung tela na ginamit? And for example din po sa machineries, di ba? Nakikita pa rin natin doon kung nasaan doon yung mga screw, kung nasaan doon yung mga bearing na ginamit para mabuo yung isang machine. Next is yung work in progress or WIP. Ito, um, ito yung partially assembled na products or semi-finished goods. In short, hindi pa sila ready para ibenta, pero part na sila ng inventory. For example, sa isang kotse, yung body pa lang ng kotse. So wala pa siyang gulong, wala pa siya ng mga ibang parts, so partially assembled pa lang siya. Isang example din po yung computer na buo na siya pero wala pa siyang casing. And isa pa rin po yung mga partially assembled na mga furniture. Next po is yung finished goods. So ito na yung mga goods na ready for sale. Kumpleto na siya with packaging, with proper labeling. Example nito, yung mga damit na nabibili natin, di ba? Usually naka-plastic na siya, may label na siya, nakalagay kung ano na yung mga sizes. So ready na siya para pangbenta. Next is yung MRO or Maintenance, Repair, and Operations Goods. So ito naman yung items na ginagamit sa day-to-day operations ng isang business. Ito para ma-maintain, i-repair, for example, may nasira, or mag-support sa production activities ng isang business. So yung MRO goods, crucial siya para ma-maintain yung, or para ma-ensure yung smooth operation, yung smooth operation, tsaka para ma-minimize yung downtime and para ma-maintain yung safety sa isang workplace. So example nito, yung mga spare parts in case nga may nasira sa mga machines, yung mga safety equipment na ginagamit like helmet, first aid kit, at saka yung mga fire extinguishers. Next po is yung packaging and packaging materials. So ito naman yung mga ginagamit natin to pack yung mga finished products either for storage pa lang or kung ibabiyahe pa lang yung mga products or kung ready na siyang pangbenta. So it includes po yung mga boxes, yung mga ginagamit natin na pang-wrap. For example, yung mga bubble wrap, yung mga packaging tape, yung mga labels or yung mga tags na nilalagay doon sa product. Next po is yung safety stock and anticipation stock. So ito yung mga stocks na ginagamit ng businesses in case to mitigate kung halimbawang merong mga unexpected events na nangyari. For example nito yung mga buffer inventory. So ito yung mga extra stocks ng finished goods in case magkaroon ng delay sa production tapos meron tayong mga pa-order. So hindi tayo mamomroblema kasi meron tayong buffer. Next, isa pa rin pong example is yung holiday merchandise or yung mga extra inventory ng mga seasonal products. So nag-i-stock tayo in case nag-i-stock tayo in advance in case dumating na yung peak ng demand. Halimbawa, kapag magpapasko, nag-i-stock tayo ng mga items na pinakamabenta sa season na yon. Next po is decoupling inventory. So ito naman po, yung setting aside extra parts or raw materials to ensure na walang delay dun sa production sa business natin. For example, baker tayo, gumagawa tayo ng cake. So part ng raw materials natin, yung mga ginagamit na, kunwari yung mga frosted na flowers na nilalagay dun sa cake. Yun, kumbaga, meron tayong additional na stocks ng mga ganong items para in case yung mismong gumagawa nung frosted na flowers na yun is magkaroon siya ng problema sa production niya. So, meron tayong extra na magagamit. So, yun. Dahil doon, hindi madedelay or hindi mako-compromise yung orders natin para sa client natin. Next po is cycle inventory. So, ito yung mga goods or items na in-order in larger quantities
para in larger quantities na mas madalang siyang i-order. Kumbaga, in-order natin siya in bulk. For example, sa bake shop, umu-order tayo ng maraming harina, maraming asukal, lalo na kung magtataas yung presyo ng mga to. For example naman, sa clothing business, umu-order tayo ng madaming fabric, ng madaming sinulid. And halimbawa din po sa mga restaurant, so nag-stock na tayo ng maraming condiments. Next po is yung service inventory. So ito naman, yung inventory ng mga service-based businesses na on hand nila. For example, yung mga training materials nila like manuals, videos, and other educational materials. Isa rin pong example, yung mga software licenses nila. For example, yung mga communication platforms like Zoom, Google Meet, yung subscription nila doon, and yung kanilang project management software. Next naman po is yung transit inventory, also known as pipeline inventory. So ito pa lang yung mga stocks na nagmo-move or bumabiyahe between manufacturer, papunta sa warehouse, then papunta sa distribution centers. Kasi nga po 'di ba sabi natin kanina, kahit yung mga in transit pa lang na goods, part na rin po siya ng inventory natin. Next po is yung theoretical inventory, also called book inventory, used mostly sa production and food industry type ng businesses. For example po, sa isang restaurant, ang target lang or ang ini-aim lang ng restaurant is to spend 30% ng budget niya sa, for example, sa mga ingredients or dun sa mga main na mga raw materials na ginagamit like vegetables, yung mga karne, yan for example po. Pero yung actual na nagamit is 34%. So dun sa theoretical inventory, yung 4% na discrepancy dun sa target nila versus dun sa actual na nagamit is yung 4% is kumbaga nawala siya or nasayang. Ito yung mga naaksaya or naitapon na part ng inventory. Next naman po is yung excess inventory. So ito yung mga obsolete, unsold, or unused na goods. For example, yung mga limited edition na designs, yung mga seasonal clothing, or yung halimbawa, yung mga holiday decors. Isang example din po nito, di ba yung halimbawa sa Jollibee or sa McDo, yung sa mga Happy Meal, di ba po may mga laruan doon, yung para sa mga bata. May ano lang yun, may certain period lang kung kailan siya ibebenta kasama ng meal. So kapag natapos na yung season na yun at marami siyang natira, so yun yung tinatawag na excess inventory. So para ma-dispose ng Jollibee or McDo yung mga toys, minsan sinesale na nila. Minsan 3 pieces is for 100 pesos. Yan. So next naman po, ano ba yung tinatawag na inventory management? So ito yung process na nakakatulong sa mga company in figuring out kung ano yung mga dapat i-order, kung gaano karami yung dapat i-order, and kung kailan dapat i-order. So ito rin yung system na tumutulong sa kanila para matrack nila kung halimbawa itong mga items na to, kailan ba siya nabili, and kailan siya nabenta or kailan siya nawala dun sa warehouse or sa store. And ito rin yung tumutulong sa companies or sa businesses to monitor kung ano yung pinakamabenta sa tindahan nila or kung ano din yun yung pinaka hindi mabenta or mga slow moving na mga items. So kasi 'di ba po yung inventory although part siya ng asset, kaya lang magiging profit lang siya kung nabenta na natin siya. So kung hindi pa natin siya nabebenta, kumbaga parang natutulog pa yung pera nung business. So wala pa talaga tayong kinikita. So kung ibig sabihin kung marami tayong masyadong inventory, mas madami tayong masyadong stocks, so nagko-cost 'yon sa atin ng mas malaking pera kasi syempre kailangan natin siyang i-warehouse, kailangan natin siyang i-maintain para hindi masira yung items.
Yan. So ano bang pinagkaiba ng inventory management sa ibang processes? For example, ano bang pinagkaiba niya sa inventory control? So ang inventory control is part lang siya ng inventory management. So mas focus siya sa tracking, monitoring, regulation ng inventory levels. And yung main goal niya is to minimize yung cost na ini-incur ng isang business. While ang inventory management, mas malawak siya. Kasama na doon yung strategic planning, forecasting, and supplier management. And focus din siya sa na mas mapataas yung profitability, mas ma-maximize yung profitability ng isang business and yung customer satisfaction tsaka operational efficiency. Next naman po, inventory management versus or compared to order management. So yung order management, nagfo-focus siya para ma-fulfill yung ano ba yung orders ng customer. Ito din sa order management din, minomonitor din dito yung simula sa placement ng order hanggang delivery ng order doon sa end user. While sa inventory management naman po, mas focus siya sa overall control. And yun sabi nga po ni Doc kanina, yung optimization ng inventory level or yung pag-improve or kumbaga para mas ma-perfect natin yung inventory levels. Next naman po, yung comparison ng inventory management sa supply chain management. So sa supply chain management, related lang siya sa flow of goods and services from suppliers to end users or end customers. So dito kasama yung sourcing, procurement, production, logistics, distribution, and customer service. While yun nga sa inventory management, mas malawak yung nasasakop niya. So sa pag-manage ng inventory levels and sa pag-meet ng customer demand. Next po is yung sa warehouse management naman. So sa warehouse management, ito yung nasasakop niya yung efficient na operation warehouse from receiving, from storing, from picking, packing, and shipping ng goods. So, ito, nagdi-deal siya in physically handling, tsaka yung storage, yung proper storage ng goods within the facility or within the warehouse. While yung inventory management naman is focus siya or ini-include niya yung pagmamanage ng inventory across multiple locations sa iba-ibang warehouses nila, sa iba-ibang distribution centers and retail stores. Next po ay yung sa logistics naman. So yung logistics, siya yung nagko-control ng movement ng goods and services from point of origin to the point of consumption. So dito, ine-ensure na yung goods ay made-deliver at the right place, at the right time, and at the right condition while minimizing yung cost and maximizing yung efficiency. Next naman po is yung ERP or Enterprise Resource Planning. So dito sa ERP, it involves managing yung lahat ng aspects ng operation ng isang business. Mapa-inventory man yan, mapa-production man yan, mapa-accounting, mapa-human resource man yan. So lahat ng aspect ng business is under ERP or Enterprise Resource Planning. While yung inventory management, kumbaga part lang po siya ng ERP or isang aspect lang siya ng ERP. Yan. Next po is yung process ng inventory management. So, syempre, unang-una dyan, yung forecasting. So, kapag nagfo-forecast tayo, syempre, meron dapat tayong data. Meron tayong historical data. So, doon natin nakikita ano ba yung mga items na mabilis maubos or mataas yung demand or alin din ba yung mga items na hindi masyadong nagagalaw sa inventory natin. So, dito sa forecasting, nakakatulong siya para sa pag-determine kung gaano kadami bang stocks yung kailangan i-order at kung kailan yung tamang time para i-order siya. Next naman po, kung nakapag-forecast na tayo is yung ordering and purchasing.
So dito, magpe-place na tayo ng order sa mga suppliers natin based sa na-forecast natin na demand and lead time. So dito kino-consider din gaano katagal ba bago natin ma-receive yung in-order natin. Para halimbawa, meron tayong buyer, so masasabi din natin sa kanya kung kailan natin mai-deliver sa kanya yung goods na in-order niya. So mahalaga na i-consider din yung quantity kung halimbawang mag-order tayo at yung reorder point. So ilan ba yung stocks, ilan yung bilang ng stocks na dapat meron tayo bago tayo mag-order ulit ng panibago. Kumbaga, dapat alam natin yun para hindi din po na nagkakaroon ng problema sa business natin. Kasi baka mamaya may mga pa-order tayo tapos wala naman pala tayong stocks para i-meet yung order ng client natin. Next po is receiving and inspection. Dito naman, ini-inspect yung goods pagka na-deliver na sa atin, chine-check yung quality and yung quantity. Kung tama ba, kung kompleto ba based sa in-order natin. So yung quality, kung wala bang sira during sa pagta-transport nung items na in-order natin. And pagka-receive, syempre, ire-record natin kung ilan yung actual na na-receive natin na goods. Next po is yung storage and organization. So dito napakahalaga na merong appropriate na storage yung goods or yung inventory natin. Pwede natin siyang i-organize based sa iba't ibang factors. Kunwari, per product type, per product demand, or per expiration. So dito din tinitingnan alin ba yung mga items na pwedeng sama-sama, alin ba yung items na pwedeng magkakatabi. Kasi for example, dun sa mga raw materials natin, baka hindi natin pwedeng isama dun sa ibang items kasi baka masira siya, baka ma-damage yung ibang items natin, or meron siyang spoilage or expiration. Next po is inventory tracking and control. So dito gumagamit ng mga barcodes, ng mga RFID systems para matrack yung movement ng items natin or ng inventory natin. So ito, kumbaga pagka move ng isang item, alam kagad natin kung ilan yung nababawas sa inventory natin. So meron tayong control. And ito din, kailangan syempre yung physical inventory natin, meron pa ring reconciliation na mangyayari dun sa records versus dun sa actual na inventory na nasa warehouse or nasa store natin. Next po is yung inventory optimization. So ito naman, nagsiset tayo ng safety stock levels or reorder point. So, halimbawa, sa stock natin, safe pa ba na mag-stock na may stock tayo, kunwari, ng 20 bottles? Or masyado na bang, kumbaga, makukulangan na ba tayo? Dapat ba mas mataas pa sa 20 bottles yung safety stock level natin? And yung reorder point, kung halimbawang na-reach natin yung ganitong kadami or kaunti na number ng item sa business natin or sa store natin, dapat na ba tayong mag-reorder? Next po is yung inventory analysis. So ito naman, ginagamit para ma-identify kung alin ba yung slow-moving or yung mga obsolete na items. So kung halimbawang based sa analysis natin, masyadong marami yung slow-moving or yung mga obsolete items natin sa store. So dito, pwede tayong mag-adjust sa forecasting natin nung mga susunod na pag-place natin ng orders. Next po is yung demand management. So ito naman, minomonitor kung ano yung in-demand na mga items. And para ma-adjust din natin yung inventory plans natin as needed. So dito, kailangan meron tayong collaboration sa sales and marketing department para ma-align yung inventory level versus doon sa needs ng market. Yan. Next naman po, pang number 9 is yung supplier relationship management. So mahalaga na meron tayong
good relationship sa ating mga suppliers. Kasi syempre nakakatulong siya kung maganda yung relationship natin sa kanila. For example, mas nakaka-secure tayo ng mas magagandang deals, nabibigyan tayo ng mas okay na discount na syempre favorable sa part natin. And syempre, kung maganda yung relationship natin sa supplier, mas madaling makiusap in case meron tayong mga biglaan na kailangan na urgent na ma-deliver nila yung mga items na kailangan natin. Next po is inventory disposal or liquidation. So ito naman, kung talagang obsolete na or excess na talaga yung items na nasa store natin, so magkakaroon na tayo ng disposal through pagbebenta ng mas mababang presyo, yung markdowns, or kaya naman yung paggamit ng mga sales promotions. Then last po is yung continuous improvement. So syempre, process siya ng inventory management. So habang ginagawa natin yung process, nakikita natin kung alin yung mga medyo sumasablay dun sa process, alin yung kailangan itama, and alin yung kailangan i-adjust. So continuous yung pag-improve sa process niya. Next naman po is yung benefits ng inventory management. So una, yung better inventory. So una po yung better inventory accuracy. So dito nalalaman natin kung ano yung nasa stock pa natin, kung alin yung madami pa, alin yung kukunti na, and alin yung kailangan na natin i-order ng panibago. Next naman po is i-reduce yung risk of overselling. Kasi baka benta tayo ng benta pero wala na pala tayong stock. Kala natin meron pa sa stock room or sa warehouse natin pero wala na pala. So, syempre, kung ganun, magkakaroon ng customer dissatisfaction kung hindi natin ma-meet kung ano yung demand ng customer natin. Next po is cost savings. So, sabi nga, di ba, yung inventory kapag hindi natin nabebenta, kumbaga, hindi pa siya nag-generate ng profit sa business natin. So, syempre, meron yun ka-partner na cost or expenses. Halimbawa, yung handling sa storage, yung transportation, yung insurance ng mga items natin. And syempre, kung masyado tayong madaming hawak na stocks, nandun din yung risk. Halimbawa, nagkaroon ng mga natural disasters like bumagyo, baka masira yung storage, yung location ng storage natin, syempre masisira yung mga items na naandoon. Next po is avoiding stockouts and excess stock. So dito nga po, dahil meron tayong maayos na inventory management, so nalalaman natin kung alin yung mga fast-moving, alin yung mga hindi masyadong fast-moving. So yung mga in-demand items na a-avoid natin na ma-out of stock, and yung mga hindi naman masyadong mabenta na a-avoid natin na magkaroon ng maraming stock sa stores natin. Then, last po is yung greater insights. So, kung maayos yung ating inventory management, mas madali nating makikita yung ano ba yung trend, ano ba yung in demand, ano ba yung fast moving. So, yun yung mas bibilhin natin or mas i-stock natin kasi alam natin na mas mabebenta rin natin siya kaagad. And syempre, kung maayos din yung inventory management, mas madali nating matatrack yung expiration date ng mga items natin. So, mare-reduce yung mga items na nasasayang. Yeah. Next po is yung better terms with vendors and suppliers. So, dito, inventory management provides data about demand and in what volume. So, alam natin kung gaano karami yung mga kailangan natin na items. So, mas madali tayong makapag-negotiate sa mga suppliers natin using yung data. Kasi alam mo na kung gaano karami yung kailangan mo. For example, kailangan mo pala ngayon 100 bottles na. So, dati-dati ang ino-order mo lang mga 50. So, kung 100, pwede tayong makipaghagil sa kanya na baka pwedeng mas malaki yung discount na ibigay sa atin. Next po is more productivity.
So, nakaka-save tayo ng time kung maayos yung ating inventory management kasi meron tayong accurate na tracking. And isang tingin lang natin, makikita na natin alin ba yung madami pa, alin ba yung konti na, instead na paulit-ulit natin siyang bilangin ng bilangin. So, dahil doon, mas makakagawa pa tayo ng ibang mas importanteng bagay sa business natin. Next po is increased profit. So yun nga, kung naiintindihan natin yung availability and demand, so magkakaroon ng higher inventory turnover, mas malilesen yung excess and yung obsolete na items. Next po is yung more organized na warehouse. So, if items are organized, mas madali yung production. Kasi alam mo kung saan nakalagay yung mga materials, kung alin at saka kung alin yung dapat unahin na gamitin. Kung halimbawa, based sa expiration. Then, better customer experience. So, madali nating made-deliver sa customers natin kung ano yung in-order nila. So, makaka-receive tayo ng positive feedback and reviews. Yeah. So, syempre, yung inventory management, hindi rin siya madali. Meron din siyang mga kapartner na challenges. So, una, yung pagkakaroon ng accurate na stock details. Kasi syempre, tao lang din. Minsan, nagkakamali din yung mga tao. Nagkakamali ng record, nagkakamali ng bilang, nagkakamali ng update dun sa inventory natin. So, ang ending, magkakaroon tayo ng mismatch na records kung ano yung nasa system natin and kung ano yung physical na nasa store natin. Next po is yung poor processes. Halimbawa, outdated na yung guidelines natin or yung manuals na ginagamit natin sa business. Wala tayong standardized na procedures na sinusunod pagdating sa receiving, sa inspection, sa storage. So yung mga tao, nalilito-lito sila kung paano. Yung halimbawa kung paano gagawin pagka-receive, anong gagawin sa pag-i-inspect. Yan. So, nagkakaroon po ng poor process. Next po is yung changing na Bye-bye. customer demand. Next po is yung pagbabago ng customer demand. Kasi 'di ba, na minsan ang hirap naman talaga, unpredictable. Minsan biglang ang ang lakas ng demand, minsan naman biglang hina niya. So, if magkaroon tayo ng failure na ma-anticipate yung and maka-adapt dun sa current na demand, so magkakaroon tayo ng imbalance na inventory levels and marami tayong sales opportunities na mamimiss. Then yung using warehouse space well. So dapat yung pag-i-store natin, kung inefficient yung pag-i-store natin ng mga items natin. So, halimbawa, masyadong mataas yung pinaglalagyan ng mga items, mahirap abutin. Yung pag-i-store ng mga items na incompatible, yung hindi dapat pagtabi-tabihin pero pinapagtabi-tabi natin. So, it can result sa damage or spoilage ng items natin o kaya naman mas madedelay yung production sa business natin. Yan. So, ito naman po, next naman po is yung inventory management techniques and terms. So, una, yung ABC analysis. So, dito, kinakategorize yung items based on value at saka sa overall revenue contribution niya sa isang business. Kinaklasify siya as high, medium, or low value. Yung letter A, yung high, yung B, yung medium, and yung letter C, yung low. For example, sa isang boutique na business, yung letter A, yung nagbibigay ng mas mataas na revenue contribution, halimbawa yung mga damit na tinitinda, damit, sapat, damit at saka mga bag. Then for example, sa medium naman or sa letter B, yung mga footwear like slippers, yung mga sapatos. Then yung letter C naman, yung low value, for example, yung mga accessories na tinitinda sa boutique na yon. Next po is batch tracking. Dito naman, ginugroup yung similar items to track yung expiration and para mas madaling matrace kung meron mang lumabas na defective dun sa pinurchase natin.
For example, may isang shipment na dumating or may isang bulk na order na dumating. So alam natin na itong dumating nitong May 4, ganito yung expiration niya. Then halimbawa may ginamit tayo doon tapos nakita natin na defective. So madali nating ma-identify na galing to dito sa batch na to nung dineliver nung May 4. Next po is bulk shipment. So ito naman yung transportation ng goods in large quantity, usually not packed but loaded directly into a vessel. Example nito yung mga petroleum products. Next po is yung consignment. So ito yung agreement ng isang supplier na babayaran lang siya in case or once na mabenta ng isang retailer yung goods niya. So for example nito, yung sa mga pasalubong centers. So yung mga manufacturers ng pasalubong, nagbibigay sila doon ng products, then as consignment, then yung pasalubong center, babayaran lang siya once na nabenta na niya yung mga goods doon. So isang example din po dito yung sa mga nagbebenta ng ice cream, tas nagpapahiram ng mga freezer. So yun, pag nabenta na yung mga ice cream, dun palang babayaran nung retailer yung mga stocks na kinuha niya doon sa supplier niya. Next po is cross-docking. Ito naman, halimbawa yung isang distribution center, nag-receive siya ng goods from multiple suppliers, tapos ang gagawin niya, isa-sort niya, then ilo-load niya sa mga outgoing trucks for delivery sa mga retail stores. So dito, wala ng storage sa warehouse na nangyayari. Next po is demand forecasting. So ito rin na-mention din to ni Doc kanina. So ito, ina-estimate or pinapredict yung customer demand based sa current na trend. So ito, dito na-ensure yung na dapat palaging merong sufficient quantity of products na available para ma-meet yung customer demand. Next po is drop shipping. So ito naman, yung mga order directly from suppliers, so wala na rin siyang warehousing. So example nito yung mga online stores. Meron na silang partner supplier, order lang sila ng items kung meron ding umorder sa kanila na buyer. So pag-order nila, deliver sa kanila, then diretso na rin kaagad kay buyer nila. So hindi na sila nag-i-stock ng marami. Next po is EOQ or Economic Order Quantity. So dito naman, pinapakita dito kung how much yung inventory na kailangan i-order ng isang business para ma-reduce nga yung storage and yung other costs like yung mga damages and mga nasasayang na products kasi dahil ng expiration. So example nito yung mga raw materials like meat, vegetables, kung halimbawang nasa restaurant business tayo. Next po is FIFO and LIFO. So FIFO is first in, first out, and LIFO is last in, first out. So sa first in, first out, kung ano yung pinakaluma na item na meron tayo, or pinakaunang pumasok na item sa store natin, yun din yung unang item na dapat ma-dispose or mabenta natin. While sa last in, first out naman is baliktad. Kung ano yung huling pumasok na item sa atin, lalo na kung mas mataas yung presyo nito, so yun yung mas inuuna natin na ibenta or i-dispose. Kasi for example po sa accounting, mas mapoprovide niya yung accurate na reflection ng cost of goods sold. Next po is JIT or just-in-time inventory. So dito naman, maintain yung lowest stock level na possible bago tayo ulit mag-refill or bago ulit tayo mag-order. So dito, nare-reduce yung need na magkaroon tayo ng malaking warehouse dapat or malaking storage room. Next po is lean manufacturing. So dito, ina-eliminate yung waste from manufacturing processes. Yung waste, hindi lang siya yung literal na basura or yung waste sa process natin. So kasama din dito yung overproduction, yung waiting time, and yung mga unnecessary transportation.
The next po is MRP or Materials Requirements Planning. So ito naman software-based inventory and supply management system siya. So dito mas madaling ma-monitor yung mga level ng raw materials natin and mas madali din ma-determine kung kailan ba tayong magpo-produce or kailan natin i-deliver yung mga finished products natin. Next is minimum order quantity. So ito very common siya. Halimbawa sa mga suppliers ng souvenirs, sa mga gumagawa ng invitations in case merong special events. Nagseset sila ng minimum order quantity before nila tanggapin yung order ng isang client. Kasi usually yung mga materials nila, in-order lang din nila yan sa supplier nila kapag meron ding umu-order sa kanila. So nagseset sila ng minimum order quantity kasi baka naman isa lang yung order sa kanila or 5 piraso lang. So lugi pa sila pagdating sa shipping ng raw materials nila. Next po is reorder point formula. So ito naman factor nito yung kung ilan yung nabebenta per day, yung lead time ng delivery, and yung safety stock or yung kung ilang stocks lang yung tolerable na meron tayo dapat sa business natin. So dito, dinedetermine yung minimum amount of stock na dapat meron tayo before natin i-consider na mag-reorder ulit ng panibagong stock or mag-refill ng panibagong stock. Next po is perpetual inventory management. So dito, real time na nare-record yung changes sa inventory without need ng physical inventory. So halimbawa, yung paggamit ng mga POS system sa mga grocery. So yun, pag once na may mabenta or may mag-move na item, na-identify ka agad nung store na yon. So alam nila kung alin yung dapat i-refill sa shelves kasi yun na yung pinaka nauubos and alam nila kung ilan na lang yung stock sa warehouse nila. Next is yung safety stock. So ito yung inventory held to mitigate the risk of shortage due to demand changes, delays, or other problems. So example, during holiday season, minsan 'di ba pag December panahon ng mga tagbagyo, so nagkakaroon ng delay sa shipping. So dito, mahalaga na meron tayong safety stock para hindi na aabala yung operation ng business natin. Next po is yung Six Sigma or ito yung greatly reducing the occurrence of error or defect sa process natin. So dahil sa Six Sigma, pwedeng ma-improve yung profit natin or yung quality ng products or services na pinoprovide natin. So sa Six Sigma, kasama dito yung pagde-define, pag-measure, pag-analyze, pag-improve, and pag-control and pag-verify sa mga processes natin. The next po is Lean Six Sigma. So ito, combination siya ng Lean Management which is yung pag-eliminate nga ng waste and yung Six Sigma which is yung pag-reduce ng error para to raise yung efficiency sa production natin. Then ito po yung key takeaways dun sa topic. So una, optimize inventory levels. So optimize means improve or kumbaga mas ilapit natin siya sa perfect yung pag-maintain natin ng inventory level through inventory management. Next po is yung pag-streamline ng operations natin. So i-organize natin yung operations natin. Dapat may standard procedure, dapat available yung mga manuals, guidelines as reference ng mga employees natin para hindi sila nalilito kung ano yung standard na dapat na ginagawa. Next po is yung improve accuracy. So kung merong maayos na inventory management, nakakatulong siya sa accuracy. Kasi real time natin natatrack yung record ng inventory level natin, yung stock level natin. So madali din natin na-determine yung demand pagdating sa forecasting. So nare-reduce yung risk ng over or under stocking. Then last po is yung pag-enhance ng supplier relationship. So kung alam natin
kung maayos yung inventory management natin, alam natin yung inventory levels natin, so nade-determine natin yung mga items na kailangan natin. So, kumbaga, mas madali tayong makakapag-negotiate sa mga suppliers natin. And minsan, mas makakakuha tayo ng mas magagandang deals, mas magagandang discount, mas madali silang makausap kung meron tayong magandang relationship sa kanila, madaling makiusap, and kumbaga, pwede rin nating ipakiusap sa kanila na i-ensure yung timely delivery ng mga items or raw materials na kailangan natin. Yan. So that ends my report po sa topic. And thank you po everyone for listening. Okay. So, advanced inventory management techniques also include vendor managed inventory, no, and consignment inventory, which involves suppliers taking responsibility for managing inventory levels at customer locations. So, by allowing suppliers for managing inventory levels, no, and replenish stock automatically, organization can reduce stock outs, lower inventory holding costs, and improve supply chain visibility and collaboration. As our presenter mentioned, no, inventory segmentation is another advanced technique that involves categorizing inventory based on factors such as demand, variability, value, and lead time. By segmenting inventory and applying different management strategies to each segment, organization can allocate resources more effectively and optimize inventory performance. Advanced technologies such as RFID or radio frequency identification, IoT, yung Internet of Things, and AI or artificial intelligence are increasingly being used to enhance inventory management. RFID tags and sensors can track inventory in real time, no, providing accurate visibility into inventory levels, location, and movement. So AI-powered analytics can analyze vast amounts of inventory data to identify patterns, no, optimize inventory levels, and predict demand more accurately. So advanced inventory management techniques also include cross docking, no, which involves transferring goods directly from inbound to outbound trucks without storing them in a warehouse. These techniques, no, reduce handling and storage costs, shortens lead times, and improves supply chain efficiency, particularly in industry with fast-moving and perishable goods. So, to cut it short, advanced inventory management techniques play a vital role in optimizing inventory levels, no, improving supply chain efficiency, and enhancing customer service. So by leveraging advanced technologies, data analytics, and process optimization, the organization can achieve superior inventory management performance, reduce cost, and gain a competitive advantage in today's dynamic and complex business environment. So I think that's it for this topic.